Masayang bati mga Ophirians at sa mga Pilipinong hindi pa alam na Ophirians sila. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga Pilipino ay Shemites, Semites or Semitic dahil tayo po ay nanggaling kay Shem na anak ni Noah. Sa ating pagtatalakay tungkol sa serpent seed, madadaanan natin ang kwento tungkol sa panahong ang mga Israelites ay pinagtutuklaw ng makamandag na ahas sa wilderness dahil sa kanilang pagkakasala. Huwag po kayong malilito. Hindi po ito tungkol sa tungkod ni Moses na naging serpent sa harap ng Pharaoh. Matatagpuan ang pangyayari sa wilderness sa Numbers chapter 21 verse 8. And the Elohim said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is beaten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had beaten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. May isa pang verse na konektado sa kwentong ito. Matatagpuan sa John chapter 3 verse 14 hanggang 21. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Para maunawaan ang kabuuan nitong kwento, magsimula tayo sa isang literature at analisahin natin kung ano ang sinasabi niya. Para hindi bias, wag muna nating titigan kung sino ang nagsasalita. Mag-focus lang tayo sa nilalaman ng kanyang sinasabi. Kapag na-analyze nyo na, saka namin sasabihin sa katapusan ng video kung kanino talaga galing ang mensahe. Pansamantala nating tawagin ang nagsermon na si Pastor X. Lalagyan po natin ng numero ang mga paragraph para madali yung cross-referencing at triangulation pagdating sa analysis. Ito na po ang excerpt mula sa transcript ng sermon ni Pastor X. Ang English po ay verbatim copy-paste po yan. Wala tayong nilaktawan maliban sa introduction. Ibibigay po natin ang source para mabasa nyo ng direkta ang kanilang nakapublish na article tungkol dito sa material. Ang title po ay The Serpent That Kills and the One That Saves. Sa Tagalog, ang ahas na pumapatay at siyang nagliligtas. Matapos basahin ang Numbers chapter 21 verse 8 at John chapter 3 verse 14 hanggang 21, ito na ang naging explanation at interpolation ni Pastor X. Paragraph number 1. The Pastor X explained it as mysterious. The Lord does not kill the serpents, He leaves them there. Sa Tagalog, isang misteryo daw na hindi pinatay ng Lord ang mga ahas. Hinayaan lang sila doon sa wilderness. Paragraph number 2. But if one of them should harm a person, the person looks at the bronze serpent and will be healed. Thus, the serpent is lifted up in order to obtain salvation. Sa Tagalog, ngunit kung meron mang maharm o tuklawin, ang taong yun ay titingala o titingin sa tansong ahas at siya ay gagaling. Kung kaya, ang ahas ay itataas para makamtan ang kaligtasan. Ito po ang analysis. Ang tansong ahas ay simbolo lamang ng totoong ahas. Kumbaga ito ay isang replika. Hindi ang material na simbolo, kundi ang totoong sinisimbolo ang sinasabing tagapagligtas. Para madaling intindihin, kapag nirespeto mo ang flag ng Pilipinas, hindi yung tela ng flag per se ang nirerespeto mo, kundi ang bansang nasa likod ng flag. Ganon din ang tansong ahas. Hindi yung metal na simbolo ang tinitingala mong tagapagligtas, kundi yung totoong nasa likod nito. In this case, ahas. Paragraph number 3. At this point, the Pastor X returned to the passage of the Gospel according to John chapter 8 verse 21 hanggang 30. Jesus, in a discussion with the doctors of the law, tells them directly, You will die in your sins unless you believe that I am He. And when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He. Tagalogin po natin. Sa puntong ito, binalikan ni Pastor X ang John chapter 8 verse 21 hanggang 30 kung saan direktahang sinabihan ni Jesus ang mga doctors of law na mamamatay kayo sa kasalanan kung hindi kayo maniniwala na
I am He. At kapag itinaas nyo na ang Son of Man, sa kanyo lang malalaman na I am He or ako siya. Analysis. Na-establish natin sa number 1 na ang itinaas ay ang ahas. Ngayon, sinasabi ni Pastor X, kapag itinaas na ang Son of Man, saka pa lang daw malalaman na ako siya, I am He, na itinaas ni Moses. Sino ang tinutukoy ng I am He na itataas? Obvious, di ba? Yung ahas. Diretso tayo sa paragraph number 4. The Pastor X stated that I am He is the name of God. Sinabi ng Pastor X na ang pangalan ng God ay I am He. Tandaan po natin, sa paragraph number 3, sinabi ni Pastor X na ang I am He ay ang ahas. Lumalabas ngayon na ang Panginoon, yung I am He, ay ang ahas. Nakita nyo na po ang subtle distortion? Paragraph number 5. When Moses asked the Lord, if the people ask me, who sent you? Who sent you to free us? What is his name? I am. Therefore, lift up the Son of Man like the serpent. Tagalog, noong tinanong ni Moses ang Elohim kung kapag nagtanong ang mga tao kung sino ang sumugo sa akin para palayain sila, ano ang pangalan niya? Ang sagot ay, ako. Sa gayon, itataas ang Son of Man gaya ng ahas. Ito po yung analysis. Ito ay isang double confirmation na ang I am He at yung I am ay ang pangalan ng Panginoon na itataas. Huwag kalimutan, sino ang itinaas sa paragraph number 2 at number 3? Ang ahas. Dumiretso tayo sa paragraph number 6. Jesus refers to the same concept in a passage several chapters earlier when He says to the same thing to the doctors of the law, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Tagalog, tinukoy ni Jesus ang parehong concept sa maraming passage noong sinabi niyang, gaya ng pagtaas ni Moses sa ahas, ganun din itataas ang Son of Man. Ang maniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung analysis. Double confirmation po ulit na ang ahas na itinaas ni Moses ay ang Messiah na itataas. I am He, ako siya, ang ahas. Paragraph number 7. Tandaan po ninyo ha, di po ito galing sa Oferian Heritage. Ito ay mensahe ni Pastor X. Inaaral lang po natin. Paragraph number 7. The serpent, Pastor X clarified, is a symbol of sin. The serpent that kills, but the serpent that saves. This is the mystery of Christ. Bilang pagklaro, sinabi ng Pastor X na ang ahas ay simbolo ng kasamaan. Ang ahas na pumapatay, pero ahas na nagliligtas. Yun daw ang misteryo ni Kristo. Analysis. Ayon sa mensahe, ang misteryo daw ni Kristo ay pinaghalong kasamaan bilang ahas na pumapatay at nagliligtas. Familiar po ba sa temang ang ahas ay iniuugnay sa kaligtasan ng humanity? Yes, we heard that from the Greeks. Sa mga nakaraang video, ipinakita na po natin na ganyan ang tema ng version ng mga Greeks. Ang ahas ang bida. Paragraph number 8. St. Paul also spoke of this mystery. He said that Jesus emptied himself, humbled himself, annihilated himself in order to save us. Moreover, the apostle offers an even stronger expression. He became sin. Tandaan niyo po yan. Sinabi niya, He became sin. Tagalogin po natin. May sinabi din daw si San Pablo ukol sa misteryo. Sinabi niya na ibinuhos ni Jesus, ibinaba at nilipol ang sarili para iligtas ang sangkatauhan. Ibinabadya daw ng apostol ang mas matinding pangungusap. Siya ay naging kasamaan. He became sin. Ito po ang analysis natin. He became sin. Ang Messiah ay naging kasamaan.
masama, makasalanan. Wala namang ibang kahulugan ang salitang sin. Kahit ano po ang gawin natin, yun ang mensahe. It is what is written in their article. Pumunta po tayo sa paragraph number 9. Thus, using the biblical symbol, we could say, He became serpent. Sa Tagalog, kung kaya gamit ang biblikal na simbolo, siya ay naging ahas. Boom! Lantara ng sinabi ni Pastor X na ang Misaya ay naging ahas. Ang Misaya ay ahas. Note, hindi po kami ang nagsasabi niyan. Baka nakakalimutan nyo na ina-analyze lang po natin ang sermon o ang mensahe ni Pastor X. I-summarize po natin. Ito ang napakaliwanag na mensahe ng sermon ni Pastor X. Sa paragraph number 1, itinaas ni Moses ang tansong ahas. Sa paragraph number 2, ang tansong ahas ay replika lamang ng totoong ahas. Sa paragraph number 3, 4, 5, and 6, ang ahas na itinaas at ang Misaya ay iisa. I am He. Sa paragraph number 7, ang ahas ay pumapatay at nagliligtas. Yun daw ang misteryo ni Kristo. Sa paragraph number 8 naman, ang Misaya ay kasamaan, masama o associated sa kasamaan. Sa paragraph number 9 naman, ang Misaya ay ahas o naging ahas. Hindi po ba kayo kinikilabutan sa totoong mensahe ng article o sermon ni Pastor X? Ngayon, tanungin namin kayo, objective analysis po ba ang ginawa natin? Yes, wala po tayong idinagdag, wala tayong pinagbali-baliktad. Kung ano ang chronology ng article, yun din ang sinundan natin. Ngayon, ano ang nilalaman ng mensahe ni Pastor X? Blasphemy, abomination ang mensahe. Huwag nyo munang itanong kung sino yung Pastor X na yan. Mamaya na kasi meron pang mas matinding arangkada para isahan lang ang ating pagpapakilala. Suspense muna. Tanong, bakit nila gino-glorify ang ahas? Yan ang napakalaking katanungan. Bakit sa lahat, sa dinami-dami ng hayop, bakit ahas ang gino-glorify? Kung napanood ninyo ang Creation series at ang Babylon series mula sa simula, moot and academic na ang sagot. May mga salita ang millennials ngayon na alam na this. Yun ang ibig sabihin ng moot and academic, hindi na kailangang ipaliwanag, alam na agad, obvious. Kaya lagi naming ini-emphasize na wag po kayong tatalon-talon, wag po skip viewing ang gagawin. Simulan ang series mula sa simula dahil pag tumalon ka, wala ka nang maiintindihan sa mga susunod. Ngayon, huwag po tayong magbulag-bulagan. Simple lang ang pagkaka-English ng message. Simpleng logic din lang ang ginamit natin. Ibig sabihin, simpleng common sense lang ang kailangan. Huwag pairalin ang biases. Maging objective. Saan nagsimula ang doktrinang ang ahas ay tagapagligtas? Greek. Saan nakuha ng mga Greeks? Babylon. Ibig sabihin, ang sermon na hinimay natin kanina ay galing sa Mystery Babylon. Tanong, paanong nakapasok sa Biblia ang doktrinang ang ahas ay tagapagligtas? Yan po ang million-dollar question. Ang aming analysis, ganito. Isiningit ng mga Greek ang ahas sa kwento ni Moses noong isinali nila ang Hebrew-Aramaic Bible papuntang Greek. Ano ang basehan ng theory natin na yan? Sasabihin nyo, yan ay isang akusasyon, yan ay isang espekulasyon. Pero may basehan po ba? Ito, number 1. Meron pong precedent case na iniba ng mga Greek ang kahulugan ng Nephilim. Ginawa nila itong gigantes, naging giant sa English, at pagdating sa Pilipino, higante. Diyan po nagsimula ang napakaraming doktrina tungkol sa higante. Number 2, ito ang pangalawang basehan natin. Bakit sinabi natin na ipinasok ng Greek ang ahas? Number 2, ang serpent ay simbolo ng kasalanan at kamatayan ng sangkatauhan mula pa sa panahon ni Adam and Eve. Number 3, hindi serpent ang standard symbol ng Messiah sa napakaraming bahagi ng Biblia hanggang sa Book of Revelation.
Ulitin po namin, hindi po ahas ang standard na simbolo ng Mesaya sa napakaraming bahagi ng Biblia hanggang sa Book of Revelation. 3 pong malalakas na basihan yan kung bakit natin binuo ang theory na isiningit lang ng mga Greek ang ahas na itinaas ni Moses. Hindi po talaga ahas yun. Tandaan natin at huwag na huwag kalilimutan, ang ahas o ang serpent ay isinumpa ng Elohim dahil ibinulid nito sa kasalanan at kamatayan ang sangkatauhan. Tapos ngayon, bigla na lang naging simbolo ng kagalingan at kaligtasan. Something is terribly wrong. Kinokontra na ba ng Biblia ang sarili niya? Mabenta ang doktrinang yan sa mga walang alam tungkol sa pinagdaanan ng mga Hebrews at ng Biblia. Mapapaikot nila ang mga taong walang alam tungkol sa serpent worship na ginagawa ng mga serpent seeds mula pa sa Babylon at sa Sumer at sa Mesopotamia. Ophirian heritage pa lang ang nagsisiwala tungkol sa mga bagay na yan. Dito sa Pilipinas, hinihipan po namin ang shofar para magising ang lahat. Isa lang ang ibig sabihin. Kailangang mag-ingat dahil questionable ang integrity ng pagkakasalin ng Biblia. Hindi po natin sinasabi na huwag kayong maniniwala sa Biblia bilang kabuuan. Ang sinasabi namin ay maging maingat at maging mapanuri tungkol sa mga nasusulat sa Biblia. Gumamit ng check and balance at triangulation techniques na kagaya ng ginagawa ng Ophirian heritage. Sana po klarado po tayo dyan. Please do not get us wrong. Muli po naming ilalahad ang precedent na pangyayari para mabuo ang mensahe ng video na ito. Kung alam nyo na ito mula sa naunang video, huwag po ninyong iisipin na paulit-ulit tayo o redundant. Nais lamang namin makarelate ang mga viewers na hindi pa napapanood ang unang video. Ang salitang Nephilim sa Hebrew ay nangangahulugang the fallen ones. Ngunit, noong isinali ng mga Greek ang Bible, pinalitan nila ang Nephilim at ginawang gigantes or giants, sa Tagalog higante. Diyan nagsimula ang kung ano-anong doktrina tungkol sa higante. Ngayon, bakit nila ginawa yun? Una, para hindi raw maapektuhan ang kanilang mga gods and goddesses. At pangalawa, ay para daw makarelate ang kanilang Hellenistic readers. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang kanilang relihiyon. Yan ang bottom line. Ngayon, madali nilang nagawa ang pag-alter dahil sila ang nag-translate ng Hebrew-Aramaic Bible papuntang Greek. Yun ang naging Septuagint version ng Bible. Ang Septuagint naman ang isinalin papunta sa Latin at yun ang naging Latin Vulgate. Isinali naman ang Latin Vulgate papuntang English at yun ang naging King James Version natin. Kaya ang Nephilim ay higante na pagdating sa atin. Pero ano ang totoo? Ang Nephilim ay ang mga fallen angels, the fallen ones. Kung nagawa nilang baguhin ang Nephilim dahil threatened ang kanilang religion, ibig sabihin, pwedeng ginawa din nila sa kwento ni Moses para maprotektahan ang kanilang religion at mag-glorify ang serpent na kanilang sinasamba. Huwag niyong kalilimutan na ayon sa kasaysayan, ang mga Greeks ay sumasamba sa serpent o ahas at may sarili silang version ng creation. Sa version na yon, ang serpent o ang ahas ang nagsakripisyo para mapalaya sina Adam and Eve mula sa mapaniil na creator. Yan ang dahilan bakit sinasamba nila ang serpent. Ngayon, hawak nila ang original Hebrew Bible. Dito nakapaloob ang mensahe na direktang salungat sa kanilang paniniwala. Sa muli, hindi nila papayagang maapektuhan ang kanilang mga gods and goddesses at ang kanilang religion. Ano ang napakadaling solution? Everything is at the tip of their pen. Ano ang kinalabasan? Behold, serpent na ang itinaas ni Moses. Napakadali po, di ba?
Hanggang sa makabagong panahon, gaya ng ipinakita namin sa unang bahagi ng video, glorified na nila ang ahas. Makikita yan ultimong sa simbolo ng medisina at pharmacy. Ngayon, ano ba talaga ang Mesaya at ano ang kanyang simbolo? Ito yung katotohanan. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Yan ang Mesaya. Siya daw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. In a sense, siya ang sinisimbolo ng Tree of Life sa Genesis at sa Revelation. Ano naman ang standard na simbolo ng Savior, Messiah? John chapter 1 verse 29. The next day, John seeth the Messiah coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of Elohim, which taketh away the sin of the world. Narinig niyo po kung ano ang sinabi ni John? Lamb of Elohim. Sa John chapter 1 verse 36 naman, and looking upon the Messiah as he walked, he said, Behold, the Lamb of Elohim. Dalawang verses na po ang binasa natin. Ano ang kanyang simbolo? Tupa, lamb, hindi ahas. Isa pang verse. 1 Peter chapter 1 verse 19. But with the precious blood of the Messiah, as of a lamb without blemish and without spot. Sa muli, ano ulit ang simbolo? Tupa, hindi ahas. Isa pang verse. Revelation chapter 21 verse 14. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Sa muli, ano ang simbolo? Lamb, tupa, hindi ahas. Revelation chapter 22 verse 3. And there shall be no more curse, but the throne of Elohim and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Sino ang may trono na katabi ng Elohim? Ang Mesaya. At sa muli, ano ang simbolo? Lamb, tupa, hindi ahas. Balikan natin ang Old Testament. Ang mga Israelites ay nag-aalay ng lamb para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mababasa niyo po yan sa Leviticus chapter 4 verse 32. Meron din sa Leviticus chapter 4 verse 35. Marami po yan. Tanong, bakit lamb o tupa ang offering at hindi ahas? Kasi ang sinisimbolo ng lamb offering para sa atonement ng mga kasalanan ay ang Mesaya. Ayon sa Biblia, nagpadala ng mga ahas ang Elohim at ipinatuklaw ang mga Israelites dahil sa ginagawa nilang mga kasalanan. Ngayon, lumapit sila kay Moses at ang sabi nila ay, We have sinned. Nagkasala kami. At gaya ng pagkakasala ni na Adam and Eve, ang bunga ng pagkakasala ay kamatayan. At ang simbolo ng kamatayan na yun ay ang serpent. Ang itinaas ni Moses ay isang simbolo na panglaban sa kamatayan dahil sa kamandag ng mga ahas. Yun ang tupa or lamb na sumisimbolo sa darating na Mesaya na itataas bilang tagapagligtas. John chapter 3 verse 14 and 15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Nakita niyo po ang inconsistency, ang discrepancy? Napakalaki. Naniniwala ang Ophirian heritage, ang lamb offering ay isang paalala o reminder sa mga Israelites noon na may darating na Mesaya na itataas bilang sakripisyo at hahango sa mga tao mula sa kamatayan, once and for all. Doon dapat tumingin sa lamb at hindi sa ahas. The Greek translators have a lot of explaining to do. Gumamit tayo ng triangulation of information na nasa Biblia mismo at lumalabas na incongruent at grossly out of context ang serpent
para maging simbolo ng kaligtasan at buhay. Lahat ng mga verses sa Biblia ay nagtutugma sa lamb o tupa bilang simbolo ng Mesaya na itataas bilang manunubos ng sangkatauhan mula sa kamatayan na hatid ng ahas. Yan ang eksena na pilit binabaliktad ng serpent seeds upang ipasok ang sinasamba nilang ahas bilang simbolo ng kaligtasan. Diyan nadaya ang buong mundo. Huwag niyo pong kalilimutan na ang mga Greeks ang nagpasimula ng ibang version ng creation kung saan ang ahas ang nagbigay ng karunungan at nagpalaya sa sangkatauhan. At yun din ang lumabas noong isinali ng Greeks ang Biblia, ang ahas ang simbolo ng buhay at kaligtasan. Masasabi natin, ang inilahad namin ay theoretical. Ngunit napakalalim ng basihan hango mismo sa Biblia at sa history. Ngayon, sino si Pastor X? Pasyal muna tayo sa Vatican. Ang salitang Vatican ay nagsimula sa salitang Vatis at Can. Ang ibig sabihin ng Vatis ay prophet. Ang ibig sabihin naman ng Can ay serpent, snake, ahas. Sa Mayan language, ang Can ay serpent o ahas. Halimbawa ay kukulkan or bird serpent. Sa ancient Sumeria naman, ang Can ay serpent din. Halimbawa ay Akan. Serpent din ang ibig sabihin ng Can sa salitang Canaan. Kanaan. Ganon din ang ibig sabihin ng Romanized word na vulkan. Vul means fire, apoy. At ang Can ay Babylonian word for serpent o ahas. Ibig sabihin, ang salitang Vatican ay serpent, prophet, propetang ahas sa Tagalog. Ikabit natin ang city. Kaya ito ay naging City of the Serpent Prophet. Ngayon, isang lugar o structure sa Vatican ay tinatawag na St. Peter's Basilica. Ano ang pinanggalingan at kahulugan ng salitang Basilica? Kung ang Vatican definition lang ang titingnan, ang makukuha mo ay ang pang-ibabaw lang na nais nilang ipakahulugan. Ito daw ay derived sa isang salitang Greek na ang ibig sabihin ay royal house, a church, a building. Hanggang dyan lang ang makukuha mo. Ngunit ang totoo, merong mas malalim na underlying meaning ang salitang basilica. Ito ay nagmumula sa salitang basilisk na ang ibig sabihin ay serpent. Para hindi mahirapan, alalahanin nyo na lang po ang Harry Potter movie. Sa Legends, ang basilisk ay napakalaki at makamandag na ahas. Kahit ang halaman ay namamatay sa kanyang hininga pa lang. Ganon kakamandag ang serpent na yan. Ang basilisk ay tinawag na king serpent dahil meron daw itong meter. Ano po ba yung meter? Tingnan nyo na lang po yung mga parang corona na ginagamit nila sa kanilang pag nagsiseremonya sila sa loob ng basilika. Yun ang meter. Ngayon, sinasabi nila na ang basilika daw ay royal house. E di idugtong na lang po natin, Royal House of the Serpent. O yan, puro hermeneutics yan. Okay, kung ganon, magpakita pa tayo ng karagdagang senyales. Kumbaga sa sakit, karagdagang simptomas. Sa gitna ng St. Peter's Square ay ang Egyptian obelisk bilang simbolo ng authority and power na nauugnay sa ancient Egypt. Ang simbolo ng royalty ng ancient Egyptian civilization ay ang King Cobra. Kung napanood ninyo yan sa nakaraang video, yun yung makikita doon sa headdress ng Pharaoh, yung may parang nanunuklaw na ahas. Yun. Umaayon yan sa kanilang definition na ang ibig sabihin ng Basilica ay Royal House of the Serpent. Kulang pa? Dagdagan pa natin. Nakakapagtaka na sa ating paghahanap, napako ang ating atensyon sa basiliscus.
Ito ay isang lizard at karaniwang tinatawag na Jesus Christ lizard na matatagpuan sa Mexico, Central America at hilagang bahagi ng South America. Ano ang kinalaman niyan, Ophirian? Mukhang napapalayo ka na. Hindi po. Nais lang naming pansinin nyo na ang serpent ay reptile, ang basiliscus ay reptile din. Ang serpent seeds ay reptilians. Yan ang malalim na kahulugan ng salitang basilica. Isang kalapit na istruktura sa St. Peter's Basilica ay ang Audience Hall na itinayo noong 1971. Nagsasalita po ang architecture, yung interior design nitong Audience Hall. Pumasok po tayo. Ano po ang nakikita nyo? Sa unang tingin, parang wala lang, wala kayong mapapansin. Ngunit, tingnan nyong mabuti dahil may illusionary effect po ang architecture niyan. May subliminal message na makikita nyo lang kapag tiningnan nyong mabuti. Ngayon, kung napapansin mo na parang may dalawang mata, tama ka. Nakaharap ka sa ulo ng higanting serpent. Pansinin mong mabuti. May bibig, may pangil, at may dila. Ang bibig na iyong nakikita ay ang stage. Sa loob ng stage, makikita ang bronze murals bilang background. Tinatawag itong the resurrection. Yari po yan sa bronze copper alloy at tumitimbang ng 80 metric tons. Sa unang tingin, parang wala ka ring mapapansing kakaiba sa sculpture na yan. Titigang mabuti ang rebulto sa gitna. Aakalain mo na yan ay yung Jesus Christ. Ngunit, pag nahawi na ang illusionary cover, makikita mo ang subliminal message ng rebulto na yan. Tatambad sa iyo ang totoong itsura. Kailangan mo lang siyang tingnan sa isang anggulo mula sa kanan kung ikaw ay nakaharap sa sculpture. Makikita mo na ang totoong itsura. Ito ay isang reptile figure. Parang T-Rex na parang dinosaur. Imagine mo ang sarili mo. Kung ikaw ang naandun sa center stage na yon, nakaupo ka doon para kang may trono, nakaharap ka sa audience at ikaw ay nagsasalita. Para kang nagsasalita mula sa bibig ng isang giant reptile. Bakit kaya ganun ang overall design? At bakit ganun ang laman ng sermon ni Pastor X? Ophirian, conspiracy theory na yan. Ito ang masasabi namin. Kung ito lang ang pagbabasihan mo, parang conspiracy theory nga. Pero, conspiracy din ba ang meaning ng vatis, prophet, at yung kan, serpent? Conspiracy din ba ang etymology ng basilisk, kung saan nanggaling ang salitang basilica? Hindi po yan conspiracy theory. Ngayon naman, ang architectural design ng isang kalapit na istruktura, conspiracy theory din ba? At ang rebulto sa pinaka-center stage nito, conspiracy theory din ba? 4 na simptomas na magkakatugma at nag-uugnay sa reptile. Conspiracy pa rin ba? Napakalakas ng corroboration na nagtuturo sa isang religious ideology na nakasentro sa serpent worship. Mystery Babylon. Alam nyo na kung sino si Pastor X. Hindi na po natin pangangalanan para read between the lines. Sabi nga ng mga millennials, alam na this. Seemingly, ina-uphold ng simbahan ang Greek religious ideology at yun ay makikita mula sa pangalan ng lugar, monuments, architecture, hanggang sa mga mensahe na pumapasok sa puso at diwa ng sangkatauhan. Ano ang mensahe? Banal, tagapagligtas ang serpent. Yan ang bottom line. May paalala ang Biblia. Come out of her, my people. Revelations chapter 13, verse 4. Bilang wrap-up summary, balikan natin ang bronze serpent na ipinagawa daw kay Moses. Hindi pwedeng itanggi ang realidad na questionable ang ginawang pagsasalin ng mga Greeks sa bahaging yan ng Biblia.
Naipakita natin na ang simbolo ng Misaya bilang tagapagligtas ay lamb or tupa at hindi ahas. Yan ang analysis ng Ophirian heritage at yan ay pinaninindigan natin dahil yan ay nakasulat sa napakaraming bahagi ng Biblia. Ang inyong natunghayan ay isang paglalahad na may kaugnayan sa serpent worship. Sa susunod na video naman, tatalakayin natin kung paano kumalat ang serpent seeds at serpent worship sa ibang panig ng mundo mula sa Babylon at Greece. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Ophirian Heritage Conservatory. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians!